Terorismo. Bakit nga ba mapanganib ang terorismo? Ang terorismo ay mapanganib sa kahit na anong bansa. Sa bansang Pilipinas, ipinasa sa Kongreso ang Anti-Terror Bill noong Hunyo 3, taong 2020. Akapaloob dito na idineklara ng isang patakaran ng Estado na protektahan ang buhay, kalayaan at pag-aari mula sa terorismo bilang hindi pagkakatuwiran at papanganib sa pambansang seguridad ng bansa at sa kapakanan ng mga tao, at upang gawing krimen ang anumang terorismo laban sa mamamayan. Ngunit, maraming mamamayang Pilipino ang sumasalungat at hindi sumasang-ayon dito, sapagkat pwede nito masagasaan ang karapatang pantao ng isang individual. Sinasabi sa Section 29 na panukala na pwedeng manghuli ang sino man ang pinagsuspetsyahan ng terorista kahit na walang warrant of arrest. Ito ay napakadelikado sapagkat maaaring ikaw, kaibigan o miyembro man ng inyong pamilya ay maaaring mahuli kahit na mag-post lang sila ng katiwalaan ng gobyerno. Hindi biro ang pagkulong sa sino man ang sasailalim sa batas sa ito, dahil maaaring i-wiretap ng pasikreto o tikita ng taong pinagkakahinalaan na terorista ng 60 araw. Lalo na para sa mga aktivista o miyembro ng organisasyon sa Pilipinas na nais lamang ang may paglaban ang karapatan ng bawat Pilipino. Gusto lamang nila na pakinggan at masolusyonan ang importanteng issue na kinakarap ng bansa. Dahil dito, ay nagdadala ang bill na ito na napapanganib sa karamihan, lalo na sa kanilang mga parte ng mga organisasyon na ang hangarin lamang ay mapabago ang maling pamamalakad ng mga namumuno. Gusto lamang nila mapakinggan at masolusyonan ang mga importanteng issue na kinakarap ng bansa. Dahil dito, nagdadala ang bill na ito na mapanganib sa karamihan, lalo na sa mga kanilang mga parte ng organisasyon, na ang hangarin lamang ay mabago at maling pamamalakad ng mga namumuno. Kaya ito ang gustong bigyang pansin ng mga nakakarami dahil maaaring magdala ito ng panganib sa mga tao. Pero ang pagkulong sa sino man ang sasailalim sa batas sa ito, dahil maaaring i-wiretap ng pasikreto o tikita ng taong pinagkakahinalaan na terorista ng 60 araw. Lalo na para sa mga aktivista o miyembro ng organisasyon sa Pilipinas na nais lamang ang may paglaban ng karapatan ng bawat Pilipino. Gusto lamang nila na pakinggan at masolusyonan ang importanteng issue na kinakarap ng bansa. Dahil dito, ay nagdadala ang bill na ito na kaya ano ba dapat ang mga posibleng solusyon o aksyon na dapat kailangan gawin ng mga gobyerno o pangulo sa ganitong bill? Kinakailangan ng buong pakikinig sa bawat hinanaing ng Pilipino ukol sa mga ginagawa nito, sapagkat hindi magsasalita ang isang tao kung wala itong maling nakikita. Hindi dapat tayo makampante sa mga ginagawa ng ating gobyerno, datapwat maging bukas tayo sa lahat at itaas ang pamantayan para sa good governance na matagal nang hinihingi ng bawat Pilipino. Muli, ako nga po pala si Angela J. Arevalo mula System 12 Y11.